Or good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel na inyong pong lingkod. So today is August 2, 2026. At tayo ngayon papunta dyan sa may Grand Majestic Manufacturing Corporation sa may Guapa Road, Potrero, Malabon. At dadalhin po natin yan sa Iglesia ni Cristo Lokal ng San Nicolas, Gamba, Barangay 284, San Nicolas, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin. Patuloy pa rin na yung mga paulang panahon mostly sa may northern Luzon area and also sa mga areas na may signal. Yung areas pa rin na yun, like sa may central and eastern portion ng Cagayan, gabi ng Napakuyan Island, Isabela, Quirino, eastern and southern portion ng Apayao, eastern portion ng Canica, eastern portion din ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at ang northern portion din ng Aurora. Okay. Kano po siya kalakas, ma'am? Opo, so as of kanina hapon sa uli natin analysis, ito ay nagtatagay ng lakas na hangin sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro at gusto na abot na 50 kilometers per hour. So ngayon naman, tropical depression sa next week siya yung pinakamababang category ng bagyo, and in the next few days, inaasahan ka natin mananatili siya as tropical depression. Tropical depression na lang, ma'am. Pero, may ano ba? May Pero pa rin pinagsasagot ito. na lumaki po. Nakita po natin na ito ay mananatili pa rin ang tropical depression, and by around Wednesday po evening, mas umina pa ito at maging sa nangaramang low pressure area. Very good. Anyway, that, ma'am. Thank you very much. Simpuro rin Ma'am, naman. pero rinatore yung weather forecasting center na maganda na kulak ng kanyang Superradyo DZWE Pantay Bagyo Superradyo DZWE Linas Report. Ang kalaban sa flood report na yan, isang suspect na 10 incident pinapukas kotse at pinagkambing timahin ng mismong direktor ng Manila Social Welfare Development. Aray! Lintado! Good day, you! Go! Uli ang isang suspect na pagkot sa bukas kotse activity matapos itimahin ang isang L300 van na ginagamit sa Metro Manila Social Welfare Development Director na si Jay De La Fuente. Pinangay ng suspect ang cellphone at bag ni De La Fuente, subalit may nakakita kaya ito hinabol at naaresto. Narecover naman ang ginagawa na personal na gamit ni De La Fuente. Dinala na ang suspect sa opisina ng SMART o Special Mayor's Reaction Team na nasa ilalim ng tagdapan ng Office of the Manila Mayor para sa kaukulang investigasyon at masa ay nakaso. Ako si June Berisaldo Niyo ni GMA Superradyo Manila Update. Balitang ko. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita DZWE Pantay Barangay. Alright! Ito na ang ating Bantay Barangay! Este barangay pala! Sa barangay 60 pa sa CBC Pamela A. Pamela A, anong nakita mo dyan? Maganda? Pangit? Karanin nagtutulog ng pakinsang mabigat sa traffic po ng mga sasakyan at mga nakahagbanan ng sasakyan, motor at mga pribadong sasakyan dito sa AR9 Avenue Barangay 60 Pasay City. Nakaparada ang mga sasakyan sa may bangketa kahit nasa harap ng no parking sign at halos po pinasok ang bangketa ng kalsada. Nakakadagdag din sa pakinsang mabigat na daloy ng mga sasakyan ang mga jeep na illegal na nagkasakay at bumababa ng mga pasahero. Ang Pamela at Diana ng Jimmy, Superradyo DZWE, balik na totoo. Panindinig yung kanilang barangay captain. Ang salamin ng Basilong Good afternoon po. Sir Jay po. Yes. Why? Dahil ang barangay ang smallest unit. Pagkakagulo ang barangay, ay palagay ka hindi rin masyado. Hindi naman to one way, ano sir?
Oh? Aha. Oh, pwede. Ako naniniwala pagkatay sa akin, Mr. President. Mga maraglikante, malaki po ang papel nyo sa kagandahan ng Metro Manila. Kung magtatrabaho lang kayo, ulitin ko, ang bangketa pinadagdaanan. Ang kalsada, mga kaibigan, ay itinayo, ginastos namin para daanan ang sakyan. Okay? At pag hindi nyo yun naiintindihan, pwede bang bumalik kayo sa grade 1? Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Pilipinas kong minumutya. Kasama natin si Erica. Tagal ko din ang kasama ito dito sa aking bayad daw. Sumasangayon si Tito Radio. Yan, dalawang laptop. Ayaw na lang sumang-ayon si Adrian. Ako na bang pinag-aaralan ko ang sasangayon ko? Okay, alay, ako si Karen de Santa Cruz. Maraming salamat. Nagpapawi ang squad. Simulan natin ang balitaan sa insidente ng agaw motor. Sinagawan ng motorsiklo, natapak na lalaki ang isang driver at kanyang kasisahan habang nagpapatila ng ulan sa gilid lang ng kalsada sa Taytay Rizal. Tinangay din ng mga suspect ang cellphone ng mga biktima. Yan ang CCTV patrol kay Christopher Sitson. Sa CCTV makikita na magkasunod ang video sa tabi ng kalsada ang dalawang motorsiklong ito. Isang kaya apat lalaki na nakasuot ng face mask. Madaling araw ng Miyerkules. Lumangan sila sa kaliwang direksyon kung saan nakalito ang magkakita ang nagpapatila lang ng ulan matapos na kumain sa restaurant. Ang puno, maahol sa akin pala. Reto-reto ay eksena na mangyari ng insidente. May takbuhan kaya yung dalawang biktima na sakay ng motorsiklo kumaranas po dito sa bahagi ng kalsada sa Miraflores Avenue Extension. Barangay Caritibro, Taytay Rizal at sila sinabihan ng dalawang motorsiklo na mayroong sakay. Hindi na naging CCTV ang kanyang tao.
doon nagtatrabaho yung ating suspect. So, nantay natin ang paglabas at tinignan natin yung kanyang warrant of arrest. Lumabas din kalaunan na may isang nakawaran ng suspect sa kasong theft sa Makati. Huwagi magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa panibagong kaso ng theft. Nanawagan ng NPD sa isang kabiktima ng suspect na makipag-ugnayan sa kanila at magsampa ng reklamo. Sir Cabaras, ABS-CBN News. Arestado ang apat na dayuhang suspect sa pagpatay sa isang Chinese sa loob ng isang SUV sa Silang Cavite. Exclusive ang nagpapatrol, Dennis Dato. Ating gabi ng Miraculous ng matagpuang nakasuksukang isang Chinese sa gilid ng SUV sa Brook 7, Kilayang Pulong, Barangay Iba sa Silang Cavite. Tubuhan ang biktima na agad tinakbo sa ospital pero pinawian din ng buhay. Ay 18 saksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakilala siya sa alias na boss at tinatayang nasa 40 taong gulang. Sa pag-review sa CCTV, makikita ang ilang lalaki na naglalakad matapos kung anong mangyayari ang krimen. Hindi na nakakip na CCTV, pero sumakay umano ang mga ito sa tricycle bago lumipat sa isang kotse. Makalipas sa ilang oras, isang tawag na natanggal ng mga pulis mula sa isang naghahanap ng nawawalang SUV na nirentahan ng isang Malaysian sa Maynila. Na-trace kasi ang GPS ng sasakyan sa Silang. Dito natuklasan na ang SUV ay ang sinakyan ng biktima. Ang Malaysia naman, una pa lang nahuli ng Bureau of Immigration. Kaya ay nahuli ang immigration before the crime was happened. So, nangyari yun. Pinutusan lang siya talaga na ayun ang pamilya magarenta. Pinutusan siya ng pera tapos magkarenta pero sa kanyang sasakyan. Pero mga totoong umano ng SUV ay ang ibang Chinese at isa pa ang Malaysian na bumiyahe mula Pasay papuntang Tagaytay para ibenta ang sasakyan sa kontak ng biktima. Pero walang walong nangyari bentahan. Kaya ito ang posibleng pinagbulan ng away nila habang pauwi sa Metro Manila. Ang unang-unang nangyari at di umano ay nagpapatukto si biktima ng baril which is nagpapalipad naman sa crime scene sa crime scene processing na Sobo na nakakuha ng isang islam sa Pampasilo na pinagtutulungan na sila pinagsasaksiyan ng mga kasama niya. Sa Palawan Corporation, naaresto sa isang hotel sa Pasay City ang mga suspect na tatlong Chinese at isang Malaysian. Isa pang Chinese ang tinutugis. Naniniwala ang mga otoridad na bahagi ang mga suspect at isang dating grupo. Which doon sa mga nakita namin na sa cellphone nila, yung actors na suspect ay kailangan lakad. O yung isa naman na si Mika, yung pinamay tao doon, is drugs, lakad. Na-recover din ang patalim na ginamit sa krimen. Dinatuwadaan ang frontline ng mga suspect. Dennis Dato ng ABS-CBN News. Patay ang 80 anyos na lalaking pinagbabaril sa loob ng kanyang sasakyan sa Palibot, Bulacan. Mismong bayaw ng biktima ang itinutulong suspect at away sa lupa ang nakikita ng mga otoridad na motibo sa krimen. Nagpapatrol, Ria Cuadra. Ilang na nahagip sa Pilipinas ng mga laslasing ito na nakilakit sa lamento pero ang nakatakbo sumasakay ng isang motorsiklo sa Magalia, Balibog, Bulacan, pasado ang 7 nito
dahil nga doon sa may CCTV rin tayo nakita. Agawan sa lupa ang tinitignan mo dito sa krimen. Meron silang awayan sa lupa na mana nila at ito nga yung sakahan na kung saan nakuha ng biktima yung titulo dahil ito po ay nakasanla sa bangko at hindi nila ito pinaalam sa mga kapatid at sila na yung namamahala at tumaali sa sakahan na kanilang natulos. Itinanina sa 61 anyos na sospek ang mga paratang laban sa kanya, pero aminado siyang may nakuhang balil sa kanya na walang mga dokumento. Siguro ako natapat doon ang mga ng CCTV. Pero may nakuha. Pero wala dito. Lumabas din sa record ng pulisya na may dami ng kaso ang sospek noong 2015 na physical injuries at frustrated murder noong 2020. Kasalukuyan nakakulong ang sospek sa custodial facility unit ng Baliwag City Police Station at nakaharap sa reklamong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News. Wala na ng politiko na himayin ang confidential at intelligence fund ni Vice President Sara Duterte kabilang ang mga acknowledgement receipts sa mga umano'y kaduda-dudang pangalan tulad ni Mary Kay Piatos. Live mula sa Senado nagpapatrol ang Nico. Katrina, ano ang naging basehan ng konstitusyon para questionin ang paggastos ng confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President? Bernadette tatlong bagay sumentro yung naging direct examination kay COA Auditor Roderick Guamin. Una na dyan ay yung kakulangan ng mga dokumento na magpapaliwanag kung bakit kinailangan ng Office of the Vice President na gumamit ng confidential funds para mamigay ng mga papuya, mga gamot at iba't ibang supply. Pangalawa ay kung bakit 2022 ang proyekto pero ang petsa ng ilang acknowledgement receipts ay 2023. At pangatlo ay kung bakit sumobra ng 150,000 pesos ang kabuang halaga ng confidential fund na niliquidate ng Office of the Vice President noong huling buwan ng 2022. Sinimulan ng busisiin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontrobersyal na pangalan na nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang na dyan sila Mary Grace Piatos, Nova Santos, Nico Harina, Ang Dilim, at iba pang mga individual na ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2024 ay wala sa kanilang database. Patiti! Patiti! Ang dilim! Kanya ko pala hindi mabasa. Ang dilim. That's not your honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown. Yeah, I'm just reading. It says here. No, Your Honor, It says ang dilim. I think you know No, my it point. does, Your Honor. It's like patiti. Ayon kay COA Auditor Roderick Guamin, kabilang ang mga nakulang pangalan sa mga nakatanggap ng 5,000 piso mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Paglilinaw ni Guamin, wala sa kanyang saklaw ang pag-iimbestiga kung totoo bang mga tao ang mga pangalan na nakataas sa acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA. Mayroong pangalang Mary Grace Piatos. Hindi kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo na mag-ascertain? Sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay. Hindi ito Tinanong din kung bakit ang ilang resibo ay may petsa ng 2023 ngayong December 2022 pa lamang na ginastos ang naturang pondo. Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year po after nung supposedly coverage ng kanilang cash advance for confidential fund. I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage ng kanilang cash advance based on the documents submitted to ICPAO. Sa tala ng COA, sa 125 billion pesos na confidential funds ng OVP na ginastos sa huling 11 araw ng 2022, higit 34 billion pesos ang ginastos para sa pagbibigay ng mga pabuya, 24 billion pesos para sa pamimili ng mga gamot, halos 12 billion pesos sa iba-ibang supply, 3 bilyong piso para sa mga computer at printer, at kalahating milyong piso para sa mga mesa at upuan. Sa kabuuan, nasa 3.1
27 million pesos ang halaga ng mga resibo na walang petsa, habang nasa 25.6 million pesos naman ang halaga ng mga resibo sa 2023 ang nakalagay na petsa. Based on the acknowledgement, receipt lahat po ng kanilang payment of rewards ay walang naka-attach na any document supporting the success of the information gathering activity or surveillance activity on account of the information given by the informer. Those purchases should have been supported with sales invoices and official receipts instead of the acknowledgement receipts lang po. Hindi naman po siguro confidential pag ang pagbibilan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilan. Lumabas din sa direct examination na lumampas sa 125 million pesos ang kabuuang halaga na iniliquidate ng OBP noong 2022. Dagdag ng COA, hindi rin nagsubmit ng accomplishment report sa Pangulo, sa Senate President at sa House Speaker ang OBP tungkol sa mga confidential at intelligence operations nito. Ilalim kasi ng mga patakaran, ang mga intelligence at confidential funds ay dapat na may naakibat sa physical and financial plan at report sa pinakamatlaas na opisyal ng bansa kung ano ang nangyari sa naturang proyekto. Tumanggi muna ang mga abogado ng bise na sagutin ang mga tanong tungkol sa mga umano'y irregularidad na ipinungko ng prosekusyon sa liquidation ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Kabilang na dyan ay kung paano naubos ang 125 billion pesos sa loob lamang ng 11 araw. Mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. We will find out in the coming days. I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Well, magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Tayo ko naman sabihin, kapataan, pwedeng sabihin na lang natin na kaya natin suriin. Ayon naman sa prosekusyon, hindi pa nila napapagpasyahan kung ipapatawag nila para tumestigo si Mary Grace Piatos dahil depende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Sabi rin ni House Prosecutor Representative Joel Chua, hindi pa nila masasabi kung pang-isip lang ang mga pinangalanang nakatanggap ng confidential funds ng OVP dahil maaaring pseudonyms o alias ito ng mga totoong tao. Bernadette Pinutol ng Senate Impeachment Court ang patinig kaninang alas 12:30 ng hapon para magbigay daan doon sa sesyon ng Senado. Kaya ang direct examination ipagpapatuloy na lamang bukas. Samantala, sinabi naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na binigyan ng palugit ang ilang mga bangko na sa August 13 na lamang nila isumite yung mga kumpletong bank documents ni Vice President Sara Duterte na ipinasabsina ng Korte. Bernadette. Maraming salamat, Katrina Domingo. Kasunod ng ilang sunod-sunod na linggong big time oil price hike, may rollback na sa diesel at gasolina bukas. Pero wala pa itong piso kada litro. Samantala, nasabay na may 9 billion pesos refund sa mga consumer. Pinayagan din ng Energy Regulatory Commission ng Meralco. Nasigili naman sa mga customer at tinatawag na under recovery o yung kulang na singil, naaabot naman ang mahigit 8.7
na singilin ang mga consumer na tinatawag na under-recovery. Ito yung mga kulang na singil mula 2011 hanggang 2022 na nagkakahalaga ng mahigit 8.7 billion pesos. Hindi ito mapupunta sa Meralco kung hindi sa mga generation at transmission facilities, pati na rin sa gobyerno. Ang katumbas nitong dagdag ay nasa 8 centavos kada kilowatt-hour lang dahil pinahaba sa 3 taon ang recovery sa mga consumer. Itong nakaraan na mga komisyon hindi sila tutumpirma kaya pinag-isot Meralco kahapon ng 12 taon. Bali nagkakatumpa doon 4 na conservation na cases. Itong decision na ng PRT ng isang joint decision at ito natukoy na mayroong pang dapat ikolekta ang Meralco. Humingi naman ng panahon si Energy Secretary Sharon Garin para matupad ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin sa bayarin sa kuryente ang system loss charge, mapa-technical man o non-technical. It's possible for the charges to be absorbed by the NTP, pero bigyan mo lang kami ng time to make an assessment kasi kailangan to well thought out ang plano para mawala po ang pag-charge. Samantala, kasunod ng 5 sunod-sunod na malaki ang dagdag presyo sa petrolyo, may rollback na sa martes. Nasa 70 centavos sa gasolina, 60 centavos sa diesel, at may 2 pesos sa kerosene. Every rollback matters. It means a little more room in the family budget, a little less pressure on our drivers, farmers, and small businesses who move this economy every single day. Pero dahil may tensyon pa rin sa gitnang silangan, inanunsyo ng DOE na tuloy ang 10 pisong diskwento sa diesel sa mga pampublikong jeepney at jeepney express. Umabot na sa mahigit 400 million pesos ang nagagastos ng gobyerno sa diesel subsidy na pinabot sa mahigit 3,000 gasolinahan sa buong bansa. Kaya dyan, ano ang update sa inaabangang laban ni Alex Ayala sa finals ng DC Open? Ating itutuloy mamayang hating gabi oras sa Pilipinas ang women's singles final ng DC Open sa pagitan nila sina Senator Alex Ayala at Jacqueline Pagulan ng Amerika. Yan ay matapos na matigil ng ilang oras ang kanilang laro dahil sa ulan. Nagpapatrol sa Yan Candeliero. All out support ang mga Pilipino para kay Alex Ayala sa finals ng laban kay World number 3 Jessica Pegula sa GC Open Finals. Dala ng mga Pinoy ang bandila ng Pilipinas, mga poster at cheer para sa Pinay na isa-isang pinatumba. Sina Kim Wenzeng, Elina Svitolina, Leila Fernandez at Naomi Osaka papunta sa finals. Sabay sa magkaibang court ang warm-up nila Alex at Jessica. May kalahating oras kasama ang kanilang coach. Kitang pinaktis na Ayala ang agresibong return of serve na naging effective sa laban kay Osaka sa semifinals. Ang mga Pinoy sa pictures, ready na sana sa laban ng biglang umulan kaya umexit muna ng court. Rain or shine, ha? Pagkatapos ng 3 oras na paghintay, nagsimula sa wakas ang finals, nagpasa alas 3 ng hapon. Naka-team tennis outfit muli si Alex. Si Jessica light lavender Chinese dress. Malakasan palo nina Alex at Jessica mula sa baseline. Sa 2-all ng first set, inatake ni Pegula ang second serve ni Alex. Naka-break shot, dito ang lamang. Naitabla ni Alex 3-all. Sa 4-all, break muli si Pegula at naisara ang first set, 6-4. Sa second set, kitang nilakasan pa ni Ayala ang palo at pumapasok rin ang mga first serve. Bakbakan muli sa baseline naman si Ayala 2-1 bago muling umulan kaya natigil ang match. Malakas ang buhos ng ulan kaya hindi agad na ipagpatuloy ang match. Ilang beses rin pinag-view ang center court pero on and off ang ulan. Ang mga basketball iwasan din tayo sa food court ng venue. For how many hours, ma'am? Oh my gosh, it's already 8 o'clock.
baliktad limitasyon baka sinayos ang mother na biyaisa ni Papa sa Hongkong. Kanto po, sir? Diretso ka. Kasi one way eh. Susunod na kanto kanan. One way. Nasan ka? Nasan ka pa? Dito na ako. Malapit na ako. Malapit yan. Oh. Nagkakang nila. Ha? Ha? Nasaan yung... Pag nasa, ibang kay Karamil. Oo, kay Caramil. Sige. Kay Caramil. Oh. Karamil, makukunin ni KJR sa'yo ha. Ito na, Karamil na ha. Okay pa. Yeah. Kanan. Thank you. Ayan, so drop na natin sila. So, masalamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paano po napansamantala tayo ay kagulan ng sa ating susunod. Paalam po, this is John Parenda, Pilipinas yan, ang aming pangusap. Paano po?